dagan pa to. Balikan. Tapos mag-live sana ako. Kaso brand out hanggang ngayon, wala pa rin kuryente. Mag-live lang muna sana ako kasi pang-upload. O niya na dito sa talaga. Ayaw kang kakawin na mahulog ang cellphone. So wala akong pang-upload muna. Kasi ilang araw ako. Ano ako basta? Anya na kayo mga nandun ang cellphone. Pero ilang araw din akong walang upload. So mag-live sana ako gabi. Diyos ko, pagdating namin brand out. So yun, wala tayong update. So naintindihan niyo pa rin ang babae. Sobrang nai-stress na. Kasi naisipan ko nga, ayoko munang mag-vlog kasi parang sobrang pagod na ako. Ayaw. So na lang mamumuhay ng simple ba? Yung walang pressure. So ayan, mga viewers ko, mga kaubayan ko dyan. Kumusta po kayo? Dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kaubayan ko dyan, kumusta po kayo? Kumusta? Hanggang sa ibang bansa na mga OFW. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti yung kalagayan at wala sa karamdaman. Mga kaubayan ko dyan, mga viewers ni Krishna, mga Chris Fanatic, mga viewers na Team Paldo na taga-suporta ni Krishna dyan sa ibang bansa. Mga viewers si Poo Bihero sa kanyang team, mga viewers si Kalinga Prab, Kiabal, at Jack, mga viewers si Joy, mga viewers ko. Kung hindi nyo pa napanood yung aking comment, reaction kay Joy, panoorin ninyo. Napaganda ng aking reaction kay Joy. Okay? Tuloy natin. So ito, magbibigyan naman ako reaction ulit kay Krishna. Kasi kung matatanda natin, sa nakaraang upload ko na ito si Krishna ay doon sa kanyang live, siya ay merong nararamdaman, sumasakit yung tiyan, tapos sumasakit yung dibdib niya, tapos sinahabol yung kanyang hininga. Hinihingal siya kaagad, sa salita. Hinihingal siya. So, na-advise natin sa kanya na magpa-check up siya, pero hindi natin alam kung pa-check up siya. Pero dito sa kanyang upload video na napanood ko, mga viewers, dito sa kanyang upload video, ay hindi pa siya dito nagpapa-check up. Hindi pa siya nagpapa-check up dahil nga, siyempre, alam niyo naman, medyo may kalayuan yung lugar nila doon sa city. Di ba? So yun. At siguro, kinakain niya lang at kinukuha na lang niya sa gamot. Siguro, kung ano mang gamot ang iniinom niya, kasi sabi niya sa kanya, masakit daw yung ulo niya minsan. Tapos, gusto niya mag-vlog, pero hindi siya makapag-vlog dahil sa kanyang nararamdaman, kasakit, dahil nagkasakit nga siya, di ba? Nararamdaman niya sakit, yung sumasakit yung dibdib niya, tapos hinihingal siya, tapos napapangiwi siya pag nagsasalita siya, di ba? Sabihin iniindan niya, tapos yung kanyang sakit na UTI at saka ulcer. At yan siguro umaatake ngayon. At hindi lang yun, naapektuhan na rin yung kanyang dibdib. Yung kanyang dibdib, so ayon sa kanya, sumasakit daw minsan yung kanyang dibdib. So kailangan talaga magpa-check up siya para maagapan. Di ba ganun yung mga verse ko? Comment lang kayo ha, lalo lang mga Chris Fanatic dyan, mga beauty Chris na, mga Chris supporter, mga viewers si Poo Bihero na nakasuporta kay Chris na. Comment lang po kayo kung tama yung sasabi ko. Dapat pa-check up siya. Kasi mahirap na. Di ba? Mahirap na. Ang pagbablog, nandyan lang yan. Tama, sabi niya, minsan, gusto niya magpahinga sa pagbablog. Tama lang din yun. Unahin niya muna yung sarili niya. Alagaan niya muna yung sarili niya. Paano nga naman siya makakapag-vlog kung meron siyang nararamdaman sa sarili niya? Kung meron siyang sakit na nararamdaman. Di ba ganun yun? So, unahin niya muna yung sarili niya. Dito may nag-comment, basa tayo sa isang comment, sabi dito ni Lisa, Kuya Randy, kawawa naman si Krishna. Parang palagi siyang hinihingal at masakit yung kanyang dibdib. Nararamdaman ko, Kuya Randy. Yan. Tapos pero pa dito comment, Krishna, magpa-check up ka na kaagad. Huwag mo nang hintayin pang lumala yang sakit mo. Sabi naman to ni
Lito. Tapos sabi naman ito ni Evelyn ng Australia, Krishna, masugid mo akong tagapanood. Sana wag mo pabayaan ng iyong sarili, magpa-check up ka na kaagad para bigyan ka ng resita ng doktor para sa iyong sakit. Diba? Mga ganon. Yan yung mga comment, mga viewers ko, na nagmamahal kay Krishna. Kasi alam mo yung pagbablog, nandyan lang yan. Paano ka makakapag-vlog kung ikaw mismo sa sarili mo na may nararamdaman ka? Di ba, mga viewers ko? May nararamdaman ka. Pwede man may pahinga sandali. 3 araw, pwede naman eh. Naintindihan naman namin yun, mga viewers. Naintindihan namin yung mga viewers. Kung hindi siya makapag-vlog, naintindihan natin yun. Tatanong tayo kung ano nga nangyari sa kanya. Di ba ganun yun? So, naintindihan natin yun. Kaya, kailangan talaga magpa-check up. Di ba? So, ito, may papakita ko, kumuha ko doon sa video clip niya, doon sa video clip ng kanyang video upload na kung saan ay nandoon sa lupain na kanyang tinubos. Na itong lupa na to, mga viewers ko, napakahalaga sa kanya. Napaka-importante sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit niya natubos, mga viewers ko. Ito, panoorin natin yung sinasabi niya. Okay? Comment lang kayo ha. At subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Dagan pa to. Balika. Gusto mag-live sana ako. Sobrang out hanggang ngayon. Wala pa rin kuryente. Mag-live lang muna sana ako. Tapos yung pang-upload. O niya na dito sa sorry ka. Ayaw kang kakawin na mahulog sa cellphone. So wala akong pang-upload muna. Kasi ilang araw ako. Ano basta? Anya na kayo nandun ka cellphone. Pero ilang araw din akong walang upload. So mag-live sana ako gabi. Diyos ko, pagdating namin run out. So yun, wala tayong update. So naintindihan niyo pa rin ang babae. Sobrang nai-stress na. Kasi naisipan ko nga, ayoko munang mag-vlog kasi parang sobrang pagod na ako. Ayaw. So nalang mamumuhay ng simple ba? Yung walang pressure. Pero hindi naman pwede na iiwan ko lang ito din kasi. Nasimulan na kasi ako. Pero grabe, sobrang pagod ako. Ito may stress talaga ako. Ewan ko ba bakit? At lalo na ngayon yung katawan ko na ang napagod. Hindi na ang utak ko, yung katawan ko na talaga. Kasi nagkasakit na tayo. Ilang araw na din ako parang wala sa sakit. Yung ganun ba yung wala nang gana. Gusto mo magpa-check up pero gusto nila magpa-check up ako. Ayaw ko nga magpa-check up. Ewan ko ba bakit ayaw magpa-check up? Naligid ang isa! Question, yun sana po di ba ng kanding? Ayun yung si Julie ang kanding dira lagi. Itsahin na lang pagkaon dira, mukaon ra na. Paiglas na ba yun? Sige rin ninyo, ano ba? Basta may pinsan yung mga pinsan ko. Alam nyo yung isa ko ding yung tiyan ko. Palagi siyang sumasakit. Ay, hindi siya sumasakit. Iba yung ang tawag doon, yung sa Tagalog. Yung sa Bisaya, bulmul siya. Parang nilig. Yun ang nararamdaman ng tiyan ko. Iwan ko bakit ganun. Pero dati, nagaganito din naman ako. Balik na siya ngayon. Nahihirapan na ako minsan kasi ewan ko ang dami kong nararamdaman dito sa ko. Maano yun, natutunaw. Alam mo. Hindi niyo makita yung ko nagkakasal.
pang sira na yung kakao. Sayang naman pag hayaan mo na lang kasi mas lalo silang masisira. Ako mo ba? Pero naligid do isa, duha na pwede sa may batili. So, pag na ano to, may pang ano na, pambili na sukal at kape, pang lola, at pang 3D, pang tabako niya. Kasi hindi pwede walang tabako yun. Parang umiinit yung ulo niya palagi pag wala siyang tabako. Ganyan din bang lola niya? Pag wala yung bisyo niya, nagagalit lang siya kahit kanino kasi wala ka namang ginagawa. Bigla-bigla magagalit. Crispy lang pala yung wala. So, pag hindi na-harvest yung kakao, magkaganto siya. Magkagamot. Ayan. So, tayo. Hindi pwede mo po siyang pagkaitaan. Hindi. Kasi di naman na-harvest. Mga sira kasi walang balot, walang linis. Sira yung mga bunga. So, ayun, di ba, mga viewers ko? Yung lupain na yon na kanyang tinubos o kanyang nabili, kasi nakasanla, kaya tinubos, ibig sabihin, doon pala talaga nakalibing yung kanyang dalawang kapatid na sumunod sa kanya at yung sumunod sa atin niya. Ngayon, hindi lang doon yung dalawang kapatid na nakalibing doon sa lupain na yon. Ang nakalibing pa doon, yung katatlo pa niyang pinsan na nakalibing doon. So, napakahalaga sa kanya talaga na tubusin niya yung lupa na yon. At itong lupa na ito, mga birds ko, ito yung gagawin niyang farm, kung tawagin, di ba? Kasi mag-aalaga siya ng mga kambing doon. Tapos, magpapatayo siya ng farmhouse. Para kito paano, pupunta siya doon, sa lugar na yon, ay meron siyang pahingahan. Di ba ganun yung mga birds ko? So, maganda. Tapos, yun nga, sabi nga niya, di ba? Dito, napanood natin, sabi nga niya, yun nga, may sakit siya. Kaya nahihirapan siya. Gusto nga niya mag-live, kaso nga lang, nung dumating siya mula sa Pagibato at doon sa lugar nila, brown out naman. So, di siya nakapag-live. Tapos, gusto man niya mag-upload, meron siya nararamdaman, meron siyang sakit. So, hindi siya nakapag-upload, kaya humingi siya ng pasensya sa atin, mga viewers, na ilang araw hindi siya nakapag-upload. Dahil nga doon sa kanyang nararamdamang sakit. Di ba? Pero may advice lang natin kay Krishna, huwag mo nang patagilin niyang Krishna. Kung mapapanood mo itong aking comment dito sa video patungkol sa'yo, kung mapapanood mo, magpa-check up ka na kaagad. Huwag mo nang antay na lumala yan. Dahil pag lumala yan, mas malaki ang magiging problema. Di ba? Mas malaki ang magiging problema. May mga mga health center naman tayo, lalo dyan sa city, sa Davao, libre naman check up. Libre ng check up ngayon sa mga ospital. Tandaan natin mga kababayan, baka di nyo alam yan. Libre na po ang check up. Doon lang yan ipapakita doon dahil nga lahat tayo ay miyembro ng Universal Healthcare. So sa check up, pwede na yun mga birds ko. Tapos resitahan tayo ng doktor para mabili yung gamot na naiuukol doon sa nararamdaman mo. Kung anong sakit ang nararamdaman mo. Magbibigay ng resita ang doktor. Pero pagdating sa check-up, walang problema yon kasi libre na ang check-up ngayon. Di ba? Pati ngayon pagpapa-hospital, libre na sa mga public. Hindi sa private sa mga public hospital, pwede na, libre na ang hospital. Di ba? Meron nga pinapanukala ang gobyerno, ang mga senador ngayon, meron sila ipapasang batas na ang isang pasyente ay hinuhold ng mga hospital, di ba? Kung tapos na, magaling na, hinuhold pa ng ibang ospital. Ipapasan nila yung batas na yon na huwag i-hold ng ospital ang mga pasyente. Palabasin na kaagad. Di ba? Kung may mga bayarin man sa ospital na hindi pa nababayaran, ipasa sa gobyerno kaysa lalo sa DepEd, sa DOH, di ba?
kaysa naman yung pera na para sa mamamayan ay nanakawin lang ng iilan na mga kawan ng ating gobyerno. Lalong-lalo ng ilan, mga politiko na mga magnanakaw. Di ba ganun yun? Kaya yung mga ospital na yan, mga viewers ko, tama lang yung ipapasal ng batas na ang isang pasyente pag na-hospital at pwede nang ilabas ang doktor, ay palalabisin at hindi na i-hold. Dahil kulang pa yung kailang bill sa ospital. Ngayon, maaaring ilibre na yan ng ating gobyerno. Di ba ganun yun? Problema na ng gobyerno. Trabaho ng gobyerno, paglingkuran tayong mamamayan. Lalo na pagdating sa ospital. Di ba ganun yun mga verse ko? May mga batas tayo dyan na dapat ipatupad ng ating gobyerno, lalo-lalo ng DOH. Di ba? Lalo kung miyembro ka ng PhilHealth, mga kabayan ko, pinakamaganda talaga, pag miyembro ka ng PhilHealth, libre na mga very much hospital. Sa mga public hospital, pera lang sa private. Private, negosyo nila yan Negosyo yan na nagpagawa ng hospital sa mga private. Negosyo nila yan. Kaya ano nga na may papasahod nila sa mga empleyado nila, sa mga nurse, mga doktor. Di ba? Pero ba't ka pupunta sa private hospital? Meron namang hospital ng gobyerno. Di doon ka. Di ba ganun yung mga verse ko? So, ayun lang, advice natin kay Krishna. Baka nag-aalala siya na magpa-check up, huwag niya na patagalin para malaman niya kung ano talaga yung kanyang sakit. Di ba? Pag nagpa-check up siya. Doktor lang makapagsasabi. Basta sasabihin niya lang kung ano mga nararamdaman niya, sumasakit yung tiyan niya, hinahapo siya ng hininga, di ba? Hinihingal siya. After ng lakad, hinihingal na siya. So, iba yon. Hindi katulad ng dati na mga video upload niya na tuwan-tuwa siya, masaya siya, akitin niya yung bundok, hinihingal man siya, normal yun. Mataas yung bundok, akitin mo Pero masaya siya at wala siyang nararamdaman. Pero dito, kaperanggot na lakad lang niya, iba, hinihingal. Hinihingal siya, mga bro. Di ba? At sinasabi nga niya, yun nga, minsan ayaw niya muna mag-vlog. Ayaw niya muna mag-vlog. Dahil nga sa kanyang nararamdaman sakit. So, maganda yun. Maganda yung plano niya. Ipagpaliban niya muna kahit ilang araw lang, basta magpa-check up siya. Pag na okay na, ulit, di saka siya yung mag-vlog. Ganun yun yung mag-vlog. Diba ganun yun? Comment lang kayo ako tama sasabi ko. Kasi mahirap na abusuhin yung ating katawan. Iisa lang tong katawan natin. Pag inabuso natin, papaano na yung maasa sa iyo? Papaano na yung maasa niya kay Krishna? Ng kanyang mga pamilya. Ng kanyang mga kapamilya. Di ba? Mga kapatid niya, mga magulang niya na umaasa sa kanya. Di ba? Kundi niya alagaan yung kanyang sarili. Sarili niya muna, alagaan niya muna. Ganon yun. Di ba ganon yun mga verse ko? Comment lang kayo kung tama. So, comment lang kayo kung ano mga advice ko kay Krishna at ipaparating din naman natin sa kanya sa susunod ng mga upload video ko. Okay, mga viewers ko? At subscribe po kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe. Lalo mga Chris po pa natin dyan. Mga Timpaldo, mga Krishna solid supporter. Lalo sa ibang bansa. Okay? Mga viewers sa Ipubihero na nanonood kay Krishna. Mga viewers ni Kalinga Prab na nanonood kay Krishna. Di ba? Shoutout sa inyo. Welcome kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like, share, and comment dito sa aking YouTube channel, Randy Channel at No Skip. Okay? Yun lang po, mga kabayo ko. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapan. Bye!